Maniwala ka man o hindi, pinagdadasal ko talaga na tama yung nasagap kong balita tungkol kay Casimero. Pero may duda pa rin talaga ako eh. Kasi bakit siya kumakain ng lechon? Buti pa si Kenneth Lober may bago ng world champ na coach na kasama sa team niya. Good news yan. At speaking of good news, Blow by Blow is back. Lumabas na po yung fight card, sasabihin ko sa inyo. At syempre, yung Inoue versus Nakatani, sold out. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ako po si Pao Salud ng Pauka Sports at sabihin ko sa inyo, grabe talaga ang suporta ng mga boxing fans sa Japan. Reports that Naoya Inoue and Junto Nakatani fight on May 2 sa Tokyo Dome is sold out. And yes, lahat po ng 55k seats na benta, hindi po yan hinihingi. Kaya mas malaki kitaan sa Japan eh. Doon kasi syempre, bumibili po yung mga fans that masaya maging mga promoter dyan sa Japan. Agree ba kayo dyan? Survey ako dito sa mga nanonood po dito sa mga Filipino boxing fans. Mag-comment kayo kung kayo po ba ay isa dun sa mga bumibili ng tickets or pay-per-view or isa ka sa nagpapalibre or nood na lang sa Facebook or sa YouTube ng libre. Tapos tanungin mo na rin sarili mo kung bakit walang big boxing event dito sa Pilipinas. Hindi katulad nito sa Japan. Itong laban ni Inoue at saka ni Nakatani, this is considered the biggest fight of Japan. And kung sino manalo dito, siya ang tatanghalin na parang the best Japanese boxer. At anyway, kung isa ka sa mag-comment, at alam ko may magko-comment tungkol kay Casimero, yung Casimero versus Ngitumba na hindi daw na sold out. At isa ka sa mga asal dyan, isa ka rin sa dahilan kung bakit hindi tayo umuunlad. No? Naalala ko bigla na muntik na mangyari yung Donaire versus Casimero. Naalala niyo yun? Yun, history sana yun. No? Pero dahil sa sobrang bastos ng mga fans at alam mo na, may mga bastusan na nangyari. Lalo na yung mga bastos, yung mga hindi naglalabas ng pera eh. Kaya hanggang ngayon, pangarap pa rin ng boxing star versus boxing star. Di katulad sa Japan. No? Pero ganun talaga kasi maraming sobrang squatter ang ugali sa social media. Alam nyo na kung sino kayo, no? Pero move on na tayo dyan. Basta abangan nyo na lang yung prediction ko dito sa Inoue versus Nakatani, ha? Marami dyan sasabihin or gustong magkamali ako. Pero sabihin ko na kayo nyo kagad, But I'll give a much more detailed prediction about this in the days to come kasi malapit na yung laban eh. Alam nyo naman na Naoya Inoue ako no? Nako, pag nagkamali ako dito, paktay na. Anyway, Casimero topic na ba tayo? Next na Casimero topic kasi may update ako kay Casimero eh. Reschedule date? Wait lang, relax ka muna. Sabihin ko muna sa iyo na meron na pong blow-by-blow boxing event. It is officially back on April 30 sa Okada, Manila. Diyan din po mangyayari yung Pacquiao Elordi Awards kung saan po, nandiyan po yung mga world champions natin. Sana magkita kami ni Melvin, ni Pedro Taduran, at sana ma-invite din si Casimero, di ba? Tingin nyo, ating si Casimero? Kita-kits tayo dyan mga fans na manonood o pupunta sa Pacquiao Elordi Awards. At ang headline po ng Blow by Blow, I think Magramo Brothers, Roderick Bautista, yung boxing prospect. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yung pangalan na yan. At speaking of tandaan yung pangalan, guys, Kenneth Lover, the lover boy, is scheduled to fight Michael Angeletti. I think this is the hardest opponent. This is for the IBF World Bantamweight Eliminator sa Japan. Japan na naman, sa June 6. And telling you, mahihirapan din dito si Kenneth Lover. Pero syempre, dun tayo sa Pilipino. Kaya naman ako'y natuwa nung nakita ko yung updates mismo sa kanila dahil dinagdag nila isang world champion coach. Si Carl Peñalosa, ito po yung coach din ni Pedro Taduran. So isipin mo yun, no? May Alex Ariza na sila, may Jerry Peñalosa, may Dintong Campos, tapos ngayon Carl Peñalosa. Lalo pang pinalakas ang team ni Team Lover, Kenneth Lover, di ba? Talagang seryosohan na yan, no? At great addition yan sa team ni Kenneth Lover. So congratulations. So, I wish I could, actually, I'm trying to get in touch with Jerry Peñalosa, see if I could schedule an interview with him. Anyway, ang gandang addition na yan, pero ito, si Casimero, subtraction pa rin. Subtraction dito negative subtraction ng timbang. Ilang buwan na lang, no? Ilang buwan na lang, ilang buwan siya nag-training sa laban niya sana sa April 18. Mag-subtract ng timbang. Ang nakakatawa dito, ang dami nakag-bash. Nakita siya kumakain ng lechon. Hindi ko siya masisi kasi dapat tapos na yung laban niya eh.
Ang mahalaga, mare-reschedule. Eto excited ako dito sa laban na ito. Honestly, ito yung laban na pinaka-excited ako kasi ito talaga yung laban na deserve ni Casimero. I've been saying this for a long time. Siyempre, nakalungkot dahil hindi nangyari. Pero ang balita ko, again, according po sa source ko, kasi may mga na-advise na rin sa undercards, hindi lalampas ng Mayo. Matutuloy yung laban. May mga nagsasabi nga na first week. Although hindi ako makapagsalita Kasi pag ito po ay hindi nangyari sa May, baka masira yung fight card. Kasi yung iba dito, baka may mga plano ng kanya-kanya So, yun lang. Ako, sa pagkakataong ito, I wanna support Casimero sa laban niya kay Luis Neri. And kung ano man yung kanyang timbang ngayon, siguro wala nang dahilan para magka-age pa sa timbang. Pareho sila ni Luis Neri dahil sobrang tagal na ng training nila. So, sabi ko nga, blessing in disguise ang nangyari. Okay? At dito sa laban na ito, dito talaga mapatunayan ni Casimero kung siya pa rin ang angas ng Pinas. Easy work! Janriel Casimero! Panalo guys! Congratulations!